Kumusta mga kaengkwentro? Pakitago na lamang po ako sa pangalang Althea. Sa isang maliit at tahimik na bayan, lumaki ako sa piling ng aking mga albularyong magulang. Ang aking ama, na kilala sa tawag na Ka Alberto, at ina namang si Katrining ay parehong sikat na manggagamot sa lugar namin. Bukod sa pagpapagamot ng iba't ibang klase ng sakit na pinaniniwala ang bunga ng kababalaghan, marunong din daw umano silang manghula at magsalaysay ng kapalaran ng iba. Kung tutuusin, respetado ang aking mga magulang sa aming lugar at marami ang nagkiklaim ng galing nila sa kanilang ginagawa. Ngunit mayroon akong ibang mga pananaw sa mga gawain ng aking mga magulang. Sa maniwala man kayo o hindi, hindi nila ako believer. Siguro ay dala ito ng aking pagkamulat sa modernong panahon. Hindi naman kasi liblib ang lugar namin, bagamat napakaliit na bayan kumpara sa iba. Meron na kaming kuryente at internet, at isa ako sa mga kabataang inclined sa technology at modernization. Kaya mahirap para sa akin ang kanilang ginagawa. Bagamat mahal ko sila at aking iginagalang, hindi ko pa rin mapigilan na iparinig sa kanilang aking saloobin. Kung bakit kasi ayaw nyo pa pong tumigil sa panggagamot na yan eh. Di naman tayo nanghihirap ng todo. Wala rin naman kayong nakukuha dyan eh. Sa Tita Selly naman ang nagpapaaral sa akin sa kolehiyo. Ayan, tumataas na naman ang presyon nyo dala ng sobrang pagod. Kailan po ba kayo titigil ni Inay sa mga ginagawa nyo? Hindi na po kayo bumabata. Napabuntong hininga si Papa. Ate, anak, sinabi na namin sa'yo, di ba? Hindi trabaho ang tingin namin sa panggagamot. Isa itong bukasyon. Paraan namin ito upang ibalik sa mga tao ang kapangyarihang ipinahiram sa amin. Kaya hanggat malakas ako, kami ng nanay mo, hindi namin ito ititigil. Hindi na ako kumibo at nakipagtalo pa kay Papa. Talagang desidido silang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Kahit anong gawin ko, mukhang wala naman ako magagawa para pigilan sila. Noong araw na yun, may dinala doong isang lalaki na may sakit sa balat. Punong-puno siya ng sugat at payat na payat. Pasimple kong tinakpan ang aking ilong dala ng masangsang na amoy na umaalingasaw sa buong kabahayan. Lumabas na rin ako ng bahay dahil hindi ko talaga nakayanan ang amoy nito. Bilang miyembro ng bagong henerasyon, lagi akong may pangamba at katanungan ukol sa mga espiritual na bagay. Sa tuwing may ginagawang ritual si ama at ina, lumalayo ako. Ayaw ko kasing makita ng mga ibang tao na ang sarili nilang anak ay walang bilib sa ginagawa nila. Tama na siguro na kami-kami na lamang nakakaalam tungkol sa tunay kong nararamdaman sa ginagawa nila. Isang araw, nagkayayaan kami sa bahay ng mga kaklase ko dahil sa isang project. Wala noon sina ama at ina. Pumunta sila sa kabilang bayan upang puntahan ang isang babaeng sinasapian doon ng masamang espiritu. Si lola ko lang ang naiwan sa bahay noon. Dahil puno ang aming bahay ng mga kakaibang ornamento, mga anting-anting at naglalakihang mga santo, hindi maiwasang maging curious ng mga kaklase ko. Habang gumagawa kami ng project, hindi nila maiwasang tanungin ako ng mga bagay na bumapagambag sa kanila. Thea, di ka ba natatakot tumira sa bahay na to? Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Cindy, isa sa mga kaklase ko. Bakit naman ibahay ko to? Kinikilabutan kasi ako sa mga santo nyo. Sobrang laki. Tapos, ang dami pang mga halamang gamot na nakalagay sa mga bote. Idagdag pa tong mga anting-anting na ginagawa ng lola mo. Ang weird kaya? Sanayan lang siguro, sabi ko naman. Sa puntong iyon, lumapit sa akin si Carlo, isa pa naming kaklase. Yung totoo, Thea, naniniwala ka ba sa mga ganyan-ganyan? I mean, nangyari na ngayon, no?
Hindi kagaya noon, napag-aral na mga bara ngayon so hindi na madaling mautos sa mga ek-ek na ganyan. Huminga ako ng malalim. Kaibigan ko si Carlo at Cindy, kaya malaya akong naisishare sa kanila kung ano yung mga nararamdaman ko. Ang totoo, hindi ko alam eh. May parte sa sarili ko na hindi naniniwala, pero pag nakikita ko sina Inay at Itay na nakakatulong sa iba, nagbabago ang pananaw ko. Ewan basta, ang gulo eh. Magsulat na nga lang tayo. Alam mo, isa lang ang paraan para malaman mo kung totoo ang lahat o hindi. Paano naman? Di subukan mo sa sarili mo. Try lang natin. Tingnan natin kung ano mangyayari, sabi ni Carlo. Noong oras na yun, hindi ko alam kung anong espiritu ng katigasan ng ulo ang lumukob sa akin. Basta ang alam ko lang, nasa loob na kami ng kwarto habang bitbit ang kulay pulang booklet na ginagamit ng tatay ko sa mga orasyon niya. Excited ang mukha ni Carlo habang takot na takot naman si Cindy. Gusto sana niya kaming pigilan pero nanaig na rin siguro ang kuryosidad sa kanya. Simulan mo na, udyok ni Carlo. Tumango lamang ako at sinimulang buksan ang laman ng booklet na nakasulat sa salitang Latin. Sakto naman na may pamilyar na ritual na madalas basahin ni Ama na aking nakita. Auferte hoc morbum, King Pontius Feram. Nagkatinginan kami pagkatapos. Wala namang nangyari, Teye. Ulitin mo kaya? Pangungulit ni Carlo. Tumango naman ako. Auferte hoc morbum, King Pontius Feram. Ganun pa rin ang nangyari. Wala pa rin. Sa ikatlong pagkakataon, inulit kong muli ang orasyon. Auferte hoc morbum, King Pontius Feram. Subalit wala pa rin. Baka hindi yan tatalab kung hindi magulang ni Althea yung magbabasa, suwestyon ni Cindy. Siguro nga tama siya kaya naman nagpasya na kaming ibalik sa lalagyan ang booklet ng tatay ko at tapusin na ang proyektong ginagawa namin. Kinagabihan, balisa ang aking naging pakiramdam. Pakiramdam ko ba ay may apoy sa loob ko na nais kumabala. Kahit bandang Nobyembre na nun at umiihip na ang malamig na hangin, butil-butil na pawis ang lumalabas sa akin. Wari ko ba'y init na init ang pakiramdam ko? Kaya nung gabing yun, natulog akong suot lamang ay ang aking manipis na kamison at panloob. Di ko alam kung paano, subalit awa ng Diyos, nahimbing na rin naman ako. Kinabukasan, nagising ako sa tilaok ng manok. Pagmulat ng aking mata, agad akong bumangon upang maghanda na patungo sa eskwela. Subalit ganoon na lamang ang aking pagtataka nang may mapansin akong kakaiba sa katawan ko. Dahilan upang gumapang ang takot sa aking buong katawan. Ah! Ay, Mama! Ah! Takot na takot ako. Ang aking katawan kasi ay nababalutan ng mga sugat na naglalabas ng masangsang na amoy. Nagtutubig din ito na lalong nagpanglabot sa akin. Sa wakas at iniluwanan ng pinto ang aking ama. Althea, bakit? Ano nangyari? Ano nangyari sa anak? Sigaw naman ng aking ina. Hindi ko po alam. Tulungan niyo po ako. Ano pang nangyayari sa akin? Sinuri ni Papa ang aking kalagayan habang pinapakalma naman ako ng aking ina. Nakita ko ang pamumutla sa mukha niya na animoy may idea na kung ano ang nangyayari. Pinakailaman mo ba ang gamit ko sa panggagamot? Tanong ng ama ko. Napalunok na lang ako at napahagulgol. Napailing naman siya.
Bakit ba ginawa yun, anak? Hindi ba sinabi namin sa'yo na hindi isang laro ang aming panggagamot? Hindi ito laro, Althea. Ang mga bagay na ito ay may malalim na kahulugan at hindi dapat inuukit at ginagawang biro. Sorry po, Papa. Sorry po, Itay. Hindi ko naman po alam na mangyayari ito eh. Ang inkantasyong binigkas mo ay ang ginagamit ko upang mailipat sa akin ang karamdaman ng taong ginagamot ko. May ritual akong ginagawa upang mawala ito sa sistema ko at hindi ako tuluyang maapektuhan. Naghanda na ang tatay ko upang linisin ang aking katawan sa sumpang hindi ko sinasadyang bigkasin. Wala akong nagawa noong oras na yun kundi magdasal at paniwala ang may kakayahan ang tatay ko na pagalingin ako. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko muli ang init na nagmumula sa aking kalamnan. Nakakapaso ito at nakakahina ng kalamnan. Ah! Tayo, sakit! Tulungan niyo po ako! Kaunting tiis na lang, anak! Tiisin mo lang! Nagpatuloy ang pag-usal ng tatay ko ng inkantasyon. Wala akong nagawa kundi ang umiyak at mamilipat sa sakit. Akala ko ay wala nang katapusan ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na unti-unti na akong nawala ng ulirat. Pagising ko, wala na ang mga sugat sa aking katawan. Naano ba'y parang walang nangyari? Laking tuwa ng nanay at tatay ko na ligtas na ako sa panganib. Magmula sa araw na yun, nangako ako na irerespeto at igagalang ang mga tradisyon ng aking pamilya. Natutunan ko na huwag nang paglaruan ang mga bagay na hindi ko nauunawaan, lalo na yung may mga kinalaman sa kababalaghan. Sa pangyayaring yun, na-realize ko ang kahalagaan ng pag-iingat sa mga espiritual na bagay. Natutunan ko na hindi dapat ginagawang biro ang kapangyarihan ng mga ritual at ritualista. Doon ko nahanap ang tunay na halaga ng pamilya at ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga bagay na may kakaibang kahulugan sa buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapifeature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at hilakbot.